Tara, punta tayo sa Norway. October 21, flight ko papunta sa Oslo, ang capital ng Norway. Yung Manila to Istanbul leg ng flight, 12 hours. Kaya naman nabudol ako na i-upgrade yung economy seat ko to business class. First time kong ginawa to sa buong buhay ko. And to be honest, medyo masakit sa bulsa. Pero sige, pampalubag loob, i-gaslight ko na lang yung sarili ko na deserve ko kasi hardworking naman ako. Choose! Pero grabe naman kasi yung perks. Tignan nyo yung legroom mo. May sarili kayong menu na wala sa economy class. Tapos, pwede kang umorder anytime. May pataas baba pa sa paa. May special earphones na ang ganda ng sound quality. May pa-sleepers pa. At kung ano-ano pang features para maramdaman mo na sulit yung binayad mo. Bumili nga pala ako ng winter boots specifically for this trip kasi pupunta tayo sa malamig at sa nagsusnow. Check out nyo rin itong binili kong Vulkit passport and wallet holder para organize tayo sa airport. Katulad nyo ba ako na madalas pumili ng seat by the window? Kasi mahilig akong tumingin sa labas. Tignan nyo to, Quezon City Memorial Circle. Itong mga to, either barko or UFO. Tapos ito sa ibabaw to ng India. Akala ko may gera pero sineselebrate pala nila yung Diwali. After 12 hours of flight, nakarating na rin kami sa Istanbul Airport sa Turkiye. Can I just say na napakaganda ng airport ng Istanbul? Balita ko, gusto kasi makipag-compete ng Turkiye sa airports ng Qatar, ng Dubai, Singapore, tsaka Hong Kong. Gusto nilang maging major global hub. Anyway, as a solo traveler na DIY lang yung itinerary, I make it a point na reviewin yung mga kailangan kong gawin. San sasakay ng tren, kung available ba yung Uber, kailangan ko ba ng cash o magsasurvive pa ako sa credit card, at nagpiprint pa ako ng cheat sheet para dito kasi what if man-lowbat ako, diba? Yung flight ko nga pala from Istanbul to Oslo, economy na lang kasi 5 hours na lang naman eh. Tsaka lampas na sa budget ko. Along the way, unti-unti ko na nakikita yung signs of winter sa pupuntahan natin. Kagaya nitong mga snow-capped mountains. Nakakaiyak sa ganda, pero dahil nanonood din ako ng Coco. Nung malapit na kami maglanding sa Oslo, ang daming ulap as in overcast. Dalawa lang yan, either snow or ulan. At ang sabi ng weather forecast, ulan. But that didn't dampen our spirit. Smooth tayo nakalusot sa immigration kasi kompleto yung dokumentos natin. At doon na natin na-feel na shit, nasa Norway na tayo. Pero di pa tapos ang laban kasi yung airport wala sa Oslo mismo, so kailangan nating mag-tren. May choice naman tayo mag-Uber pero syempre gusto nating maranasan yung pagko-commute sa ibang bansa. Kasi promise, sobrang napag-iwanan ng Pilipinas pagdating sa public transport. Dito, mula sa airport, may dalawa kang choice. Yung Airport Express train or yung regular train. Ang convenient kasi i-download mo lang yung app tapos pwede ka na bumili ng ticket doon. After 30 minutes, nakarating na tayo sa Oslo mismo. Mula sa National Theatre Station, mga 5 to 10 minute walk na lang papunta sa hotel natin. Pero naantala ang pagdating natin sa hotel kasi naka-encounter tayo ng maraming kalapate and whatever the this bird is. Sobrang convenient ng hotel kasi self-check-in. Shoutout nga pala dito sa binili kong Bag Smart Travel Backpack. Ang daming compartments tapos sobrang dami ng nasiksik kong gamit sa loob. To know more about my Oslo trip, follow me.